Guys, magandang araw. So, share ko lang sa inyo, kapag naglagay kayo ng capacitor ay laging nasa positive line. Yan guys, oh. So, ang speaker nyo or yung inyong tweeter o yung kayong mid-range ay dapat nakatalikod sa inyo. Ito kasi yung polarity guys. Kasi pagka nagkabaliktaran yung dalawa, may intensity na yung tunog ng speaker mo ay parang manggagaling siya sa pailalim, hindi siya pabuga o hindi siya palabas na tunog. Kaya tutunog naman yan kung magkabaliktaran yan. Ang problema ay hindi palabas ang tunog, hindi siya pabuga. So parang pahigop or pailalim ang kanyang boses. So kaya mainam talaga na kapag nagkabit kayo ay hindi pwedeng magkabaliktad. So ito yung positive niya, yung tinatawag na polarity, connection. So pag nakatalikod yan sa'yo, ang pagtingin ng positive or polarity ay laging nasa kanan. Pero pag nakaharap yan, hindi mo makikita ang linya. So dapat laging nakatalikod sa'yo yung speaker kapag kayo'y nagkukunik para lagi nyong matandaan o mahanap ang polarity. So dito po kayo laging magkakabit ng capacitor. Kapag mataas ang wattage ng inyong tweeter o ng inyong midrange, dito kayo sa positive. So subukan natin dahil nakabit na natin yan. So share ko lang sa inyo guys dahil meron tayong maliit na speaker box na ginawa. Ito. Yan. So meron ditong subwoofer sa baba, merong mid-range at meron ding speaker pa sa harap. So, ang gamit nating amplifier ay ito. Yan. Malakas din to. So, 600 watts. Nakalagay dito 600 watts. So, 300 plus 300. Pero sabi ng iba ay hindi daw ito talagang 600 watts. Naniwala naman ako doon. Pero hindi na natin pwede pagtaluhan yan. Ang mahalaga ay makuha natin yung tamang setup. So, okay. So, meron tayo ditong pang testing. Testing natin. Okay, open natin yan. Yan. So, diba? Diba? So, ito yung gamit natin. Although malakas naman siya, guys. At hindi naman siya kahiyahiyang pakinggan. Okay, maganda naman yung kanyang tunog, malinaw naman. At saka, labas naman yung kanyang pinaka treble at saka yung kanyang pinaka bass. Okay naman siya. Maganda kasi mga ganitong amplifier guys is mga budget amplifier lang to, no. So kung gusto niyo mga budget amplifier ay kung may budget, kung wala kayong budget, ito na muna ang bibilhin niyo. Pero kung gusto niyo ng malalakas na amplifier na gaya ng mga 5 auto or mga concert, kung may budget kayo, so sa 5,000 siguro meron na kayo nun. Kasi ito guys, yung mga ganito ay 600 lang ito, no. Okay? So meron na rin siyang dalawang input na microphone. Pwede ka dito maglagay ng gitara kasi nasubukan ko na to sa gitara. Maganda rin at walang delay yung gitara mo, wala rin delay yung microphone. Okay? So lakas natin. Grabe sumagit-chit guys, oh. Yeah, napakaganda talaga guys kapag mayroon talaga kayong midrange kasi ito kasi talaga ang midrange ay malaki talaga ang itutulong nito sa pagpapalabas ng bukal o yung boses, kung ano yung mga instrumental, ito talaga yung malakas na nakakatulong. Tsaka maganda kung lalagyan nyo rin yan Twitter, pero para sa akin ay match na to dito sa kanyang instrumental din na kanyang speaker dahil ito ay pwedeng sub na rin ito, pero yung sa pinaka-sub nito guys ay tinanggal ko. Kasi hindi siya match sa wattage nito. Kasi ang wattage nito ay nasa 150. So ang wattage naman nito ay nasa 300. At ito naman, ang wattage nito ng subwoofer niya ay nasa 50 lang. So tinanggal ko dahil mababa yung kanyang wattage. Kaya pagka nilakasan ko dito ay sumasabog ang tunog ng ating subwoofer. Kaya ang ginagawa ko, tinanggal ko yung subwoofer. So ito lang muna siguro yung matira niya. So ayun lang guys. So share ko lang sa inyo. I hope sana ay may naitulong ako sa pag-share ng video nito.
sana ay huwag niyo kalimutan guys na i-follow yung ating mumunting channel or yung ating mumunting account para kahit paano ay magpatuloy po tayo sa ating mga ginagawang tips and tutorial. Alam guys, so maraming salamat and God bless.